Mga scientist, mga sangkay, naglabas po ng isang napakalaking information patungkol po sa ikatlong digmaang pandaigdigan. At eto mga sangkay ang kanilang nakita sa sitwasyon natin, sa panahon natin ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito mga sangkay, pag-uusapan po natin itong patungkol po sa delikadong digmaan kung sakaling mangyayari. Dahil ito po ay magiging isang all-out nuclear war. At ito, pandaigdigang balita po tayo mga sangkay. But anyway, bago tayo mag-start, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.24 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito kasi ang balita mga sangkay. Okay, pag-usapan po natin itong tinatawag na doomsday clock. Ano nga ba ang doomsday clock, mga sangkay? Ito po yung Senate na orasan ng mga eksperto kung kailan magaganap ang malaking distraction sa mundo. Tinatawag po nila na doomsday. Ngayon, ayon po dito, the doomsday clock continues to inch closer to the apocalypse. Pag sinabing apocalypse, katakot-takot po yan na mangyayari o nakaganapan sa ating mundo over climate change and fears of nuclear war. The year 2024 has brought yet another dire warning issued by the Bulletin of the Atomic Scientists. So ito po yan mga sangkay. Ito po ay mula sa Atomic Scientists. Okay? So, iyan po, makikita nyo po yung orasan na yan. Kung mapapansin nyo, ayon po dito, mga sangkay, nananatili po sa 90 seconds to the midnight. Sa hating gabi. Segundo na lamang po, mga sangkay, 90 seconds na lamang, mangyayari na daw po ang tinatawag nilang doomsday. Ngayon, mga sangkay, ayon po dito, baka may magtanong, ano nga ba yung doomsday clock, sangkay? Para i-summarize po natin, ayon po dito, ang orasan na ito ay develop ng mga scientist noong 1947 para matrack ang mangyayari sa mankind, sa lahat ng tao, doing something that brings about the end of the world. Matindi, no? Ewan ko ba ba't pinag-uusapan nila ito mga sangkay? But kung pag-uusapan din po natin ang Biblia, marami din po talagang talata sa Bible na tumutukoy po dito sa tinatawag na kaguluhan sa mundo na hahantong sa malala pang problema sa ating planeta. The development, ang development ng nuclear weapons ay lalo daw pong lumalala, mga sangkay. At ngayon, mayroon din po tayong tinatawag na climate change. 'Di ba? Ito po yung numero 1 problema natin ngayon mga sangkay dahil nananalasa po ito up to now. Ngayon, makikita po natin sa maraming mga bansa, binabagyo ng malala, mga sangkay, binabaha ng malala. Marami na po ang nalalagas na buhay dahil po sa climate change. Sabay-sabay, imagine niyo mga sangkay, sabay-sabay po na binabaha. Amerika, China, India, at marami pa pong iba. Tapos yung kabilang bahagi naman, mga sangkay ng ating mundo, mayroon pong sabay-sabay na extreme heat wave. So, very alarming yung nangyayari sa climate change. Pero pag pinag-usapan po natin itong tinatawag na doomsday clock, dito mga sangkay, nakikita nila na malaki na ang potensyal. Biruin nyo, 90 seconds na lamang daw po to the midnight. Papunta sa midnight, papunta sa hating gabi. Pag sinabing hating gabi, ito po yan mga sangkay, 12. Ayan, makikita nyo.
andito na. Konting-konti na lang, puputok na po. Kasi pagdating ng 12, ito na yung sinasabi nila na doomsday. Okay? Ngayon, mga sangkaayon po dito, in 2024, ito. Matapos daw po ang Cold War, ang orasan na ito ay sinasabing 17 minutes away from midnight. Pero nitong mga nakaraang taon, ito ang nangyari mga sangkay. Lalo pong bumilis ang takbo ng pag-ikot ng orasan na ito. At ayon po dito, in 2024, ang bulletin na ito ay nagtala. Bulletin left the clock at the same position as last year, 90 seconds to midnight. So mula po last year, ngayong 2024, nananatili po sa 90 seconds ang pagpatak ng orasan na ito mga sangkay. Eto, panoorin po natin ang balita tungkol dyan. The so-called doomsday clock has remained set at 90 seconds before midnight in its new update. And while the clock did not move, it remains the closest to midnight it has ever been in its history. Ayan, mga sangkay, isa sa mga inaanuhan nila dyan, pinagbabatayan nitong mga conflict ngayon na nangyayari sa ating mundo. Gagaya po nitong mga digmaan. Ukraine, dan sa West Asia, at marami pa pong iba. At baka isipin nyo na hindi po tayo kasali dyan. Malaki po ang potential dito sa Asia. Dahil marami pong conflict dito sa ating rehiyon. China, North Korea, South Korea, Taiwan, Vietnam, India, Japan, Pilipinas. Ang swerte nga ng Malaysia at Indonesia patay baby lamang po sila sa mga nangyayari ngayon, di ba? Pero tayong Pilipinas, mga sangkay, ito na naman. Here we go again. Di ba? Kakatapos lang po ng World War II. Ito na naman, World War III. Mas malala po ito ngayon, mga sangkay, dahil po sa mga nuclear. The doomsday clock is the international symbol that's meant to illustrate just how close humanity is to global catastrophe. So itong pinagbabasihan ng mga scientist kung gaano na kalapit ang mankind, ang tao ngayon, ang buong mundo sa isang malalang problema o isang kaguluhan na malala, mga sangkay, sa ating planeta. The Bulletin of the Atomic Scientists say the major factors for the clock's positioning include the ongoing wars in Ukraine and Gaza, climate change, and even advancements in artificial intelligence. Grabe, no? Kasama yung AI dito. Climate change. Pumangalawa na lamang po siya. But for me, ito po ay number 1 Kasi ngayon, nangyayari talaga. Nag-start na. Magiging number 1 lamang po ang digmaan kapag nangyari na yung malalang problema like World War. Kasi ang conflict ngayon ng NATO against Russia, lumalala. Tapos dito sa atin, China against some countries in our region, dito sa Asia. So ito po ay mula sa mga scientists, mga sangkay. Scientist Bill Nye shared his concerns about the rise of AI. But the trouble with artificial intelligence is we don't know what's going to come out. So what if these mga scientist yan, mga sangkay. Fire control systems, as they're called, interact in a way that's unpredictable and it is. If the science guy says, we should all be concerned. Experts say the doomsday clock is not a forecasting tool. It is more of a symbol to show how people's actions are causing issues that could have mass consequences. So ayan, mga sangkay, yan po yung ganap ngayon, yung update tungkol po dito sa Doomsday Clock. Ito po ay nagsisimbolo lamang sa kung ano po ang kahihinatnan ng tao in the future. At isa sa tinitingnan mga sangkay dito, yung mga kagubot, kumbaga sa Bisaya. Yung mga kagubot na nagaganap, yung mga kaguluhan na nagaganap sa ating mundo, including climate change. So this is from mula ito sa mga scientist. Kaya nga sabi po nila, kapag ang scientist nagsalita, alam nyo may katotohanan, mga sangkay. At ito naman din po, sabi pa nga,
ang science tumutugma sa sinasabi ng Bible, no? Kung ano ang sinasabi ng Biblia bago pa ideklara ng science, it is written in the Bible. Nasabi na po yan sa Bible, mga sangkay, no? In the last days, perilous time will come, will happen. Diba? Nabanggit doon, mga sangkay, mga natural disaster, digmaan, mga sigalot na mga bansa, pandemic, mga pagyanig ng kalupaan, at marami pa pong iba. So ngayon, mga sangkay, kaya nga sabi ko, ang science talaga tumutugma sa kung ano ang sinasabi ng Bible eh. Hindi lang talaga nila matanggap, no, ng mga scientists na mayroong Diyos. Yun lang ang hindi sila naniniwala. Pero ang science, kung ano ang kanilang nare-research, kung ano ang kanilang nakikita, nakabase ito dito sa foundation. Walang iba kundi ang Biblia na mababasa po natin lahat ng impormasyon. But, ito lang mga masasabi ko, mga sangkay. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari ng bukas. Pero ang importante, ma-build up mo yung relationship mo kay Lord. Okay? So, ano po ang inyong komento, mga sangkay? Just comment down below. Tingin nyo ba? Nakikita nyo na ba ang malaking potensyal? Naniniwala ba kayo sa mga scientists na ito? Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Nag-upload po ako dito ng mga vlog. Okay? So kung gusto niyo ako mapanood at mga ganap natin sa buhay, i-subscribe niyo po ito. Hanapin niyo po sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.